Badong! Badong! Oh, ba't nandito ka? Pagtapos mo iwan kami ni Iya, tsaka magpapakita kung kailan sobrang hirap na ang buhay namin. Badong, hintayin mo muna ako magpaliwanag. Totoo niyan. Nakulong ako ng 4 na taon. Napagbintangan ako nagnakaw sa amo ko. At ang totoo, minamaltrato din ako ng amo ko. Alam mo ba, hindi ko kayo pinabayaan. Habang nasa kulungan ako, iniisip ko kung ano yung buhay niya dito sa Pilipinas. Kuya, totoo yung sinabi ni ate. Kaya sana maniwala ka sa kanya. Kasi mas mahirap yung nangyari kay ate kaysa sa atin. Kasi nakulong siya sa ibang bansa. Ganun ba ate? Pasensya ka na. Hindi ko naman alam na ganun pala nangyari sa'yo. Pasensya na ulit kung nagtanim ako ng galit sa'yo. Badong, hindi naman kita masisisi na magtanim ka ng galit sa akin sa sobrang tagal kong hindi nagparamdam sa inyo. Sige po ate. O ano, tara na, sumama ka na sa amin. Kakain tayo sa labas at bibilan kita ng mga bagong damit. Tara po ate. Ate, sobrang na-miss po kita. Kayo rin naman sobrang na-miss ko. Tara, punta tayo sa SM, mamamasyal tayo at kakain tayo sa labas. Tara po. Kuya, tara na po. Ate, di pa po ba tayo aalis? Iya, antayin-antayin lang natin yung service. Medyo matatagalan. Nag-service pa kayo siya sa Angono Ganun po ba ate? Nag-aalala na po kasi ako kay Aaron. Bakit ba biglang umalis yung kaibigan niyo sa bahay? Hindi ko naman siya pinapaalis. Ate Kim, kaya siguro umalis yun sa Aaron sa bahay. Nahihiya yun, kaya hindi na nagpaalam. Siguro nga po ate Kim, ayun yung dahilan niya. Kasi mahiyain po yun si Aaron. Ano ba yung kaibigan niyo? Napakamahiyain. Pero hayaan niyo na, antayin lang natin yung service. Hanapin natin siya. Totoo po niyan Ate Kim, hindi namin siya kaibigan. Boyfriend po siya ni Iya. Opo ate Kim, boyfriend ko po si Aaron. Ate Kim, pasensya na po Hindi ko po nasabi agad. Nahihiya po kasi ako sa inyo Kasi po, di pa po ako nakakapagtapos ng pag-aaral. Tapos may boyfriend na po ako. Ano ka ba naman, Iya? Ako nga dapat yung mahiya sa inyo Kasi nung mga panahon wala ako, walang gumagabay sa inyo. Kaya siguro nakapag-boyfriend ka agad. Ate, maraming salamat po kasi naiintindihan mo po ako. Pero ate, alam mo ba, nung walang-wala kami ni Kuya, si Aaron po yung tumulong sa amin. Oo ate, kaya malaki yung utang na loob namin kay Aaron. Ano? Hindi ko kayo maintindihan. Paano si Aaron ang tumulong sa inyo? Kaparehas nyo lang siya na nangangalakal. Ate, ganito po kasi yan. O ikaw? Oo, ikaw. Bakit diyan ka nakaupo? Lumipat ka nga dito. Ang luwag-luwag dito. Tita, sanay naman po ako umupo sa saig Tsaka, kinis na saig niyo Aba, bastos ka din Pag sinabi kong umupo ka doon. Mami, huwag naman po kayong ganyan kay Kuya Badong. Huwag kang mangialam dito, Aaron. Ang sungit pala ng mami ni Aaron. Aaron, anak, yan po yung sinasabi mong nagugustuhan mong babae. Pipili ka na nga lang ng babae na magugustuhan mo. Hindi na nga maganda, mukha pang mabaho. Anong kinabukasan na magkakaroon ka kapag iyan ang ginusto mong babae? Mami, huwag naman po kayong ganyan kay Iya. Mabait po si Iya. Mabait? Bakit? Mabubuhay ka ba? Na mabait na sinasabi mong yan, wag mo akong tawanan, ha? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo, Aaron. Ang gusto ko kung pipili ka ng babae, yung maganda, may pinag-aralan, at higit sa lahat, hindi masangsang ang amoy. Mami, alam mo ba, malaki ang utang na loob ko kay Iya dahil siya niligtas sa buhay ko. Oh, ganun man pala, Aaron Niligtas ka niya. So, yung buhay mo, dahil sa kanya, naligtas. O ikaw, babae, magkano ba ang gusto mo? Babayaran kita! Layuan mo lang yung anak ko.
Tita, di naman po ako nanghihingi ng kapalit sa pagligtas ng buhay ni Aaron. Kaya naman po namin mga lakal ni Kuya para may pangkain po kami araw-araw. Huwag mo akong matawag-tawag na tita, ha? Hindi nga kita kilala eh. Bakit kaano-ano ba kita? Ang tinatanong ko sa'yo, magkano ang kailangan mo para layuan mo yung anak ko? Mahusay ka din, ano? Talagang pumatol ka kay Aaron, ano? Para makahuthut ka? Ha? Tita, hindi po ako ganun. Kahit piso po wala po akong hiningi kay Aaron. Siya po mismo yung nagbibigay sa amin. Talagang magaling kang babae ka, ha? May paiyak-iyak ka pa? Sa tingin mo, madadaan mo ako sa pag-iyak mo? Ha? Huwag mo ko iyakan! Hindi ako maawa sa'yo, no? Kahit lumuha ka ng dugo, hindi kita magugustuhan. Sa bagay, ganyan nga yung mga babaeng nakatira sa lansangan. Magaling kayo, dumikit sa mga taong may pera. Alam ko naman eh, na pera lang ang habol mo sa anak ko, kaya wag mo akong iiyakan! Sorry po, Tita. Aalis na po ako. Iya, sandali lang. Hintayin mo ako. Kaya naman pala. Mayaman pala yan sila Aaron. Pero hindi ka tanggap ng mami niya. Kaya mas pinili niyang makasama ka. Kaya dun siya nakatira sa basurahan. Opo, ate. Pero di ko naman po siya pinilit na sumama sa amin. Mahal niya daw po ako kaya mas pinili niya akong makasama. Iya! Ano, Aaron? Mupo ka nga dyan? Susundan mo pa yung babaeng yan. Anong gusto mo? Sa lansangan ka rin tumira? Rose! Hayaan mo nga yung anak mo. Kaya naman yata niya mabuhay mag-isa eh. Kahit wala tayo. O ano, Aaron? Daddy mo na nagsabi kung kaya mo na bang mabuhay nang wala kami. Mami, mahal ko po si Iya. Aaron! Rose! Hayaan mo yung anak. Sige Iya, hindi naman ako tutol sa pagmamahalan niyo ni Aaron eh. Pero ang gusto ko, makapagtapos muna kayo ng pag-aaral para makahanap kayo ng magandang trabaho. Pero dahil malaki ang utang na loob niyo kay Aaron, malaki na rin ang utang na loob ko sa kanya. Kaya kung sakaling mahanap natin siya mamaya, ako na rin ang magpapaaral sa kanya sa darating na pasukan. Talaga po ba, Ate Kim? Maraming salamat po ah. Yan din po kasi yung gusto ni Aaron na makapagtapos po kami ng pag-aaral. Ano ka ba naman Iya? Wala yon, kulang na kulang pa yan sa ilang taong kong nawala dito sa inyo. Ikaw ba Dong? Saan mo balak ipagpatuloy yung kolehiyo mo? Ako, Ate Kim, gusto ko lang po matupad yung pangarap kong maging pulis para mabigyan po ng hustisya yung pagkamatay ng mga magulang natin. Tama yan ba Dong? Pero hindi na ako umaasa na mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng mga magulang natin. Kasi sobrang tagal na nun eh. Ang gusto ko lang, matupad niyo yung mga pangarap niyo at makapagtapos kayo ng pag-aaral. Huwag na kayong gumaya sa akin na high school lang natapos. Sige po, Ate Kim, hindi ko po sasayangin yung pagtatrabaho niyo sa ibang bansa. Ako rin po, Ate Kim. Hindi ko po sasayangin yung pagkakataon na makakabalik po ako sa pag-aaral. Nakakatuwa talaga tong mga kapatid ko. Kahit ilang taon kayo nakatira sa lansangan, hindi pa rin nawala yung mga pangarap niyo. Ang dali lang, may tumatawag. Hello? Sino to? Hello, madam. May service po ito. Nandito na po ako sa tapat ng gate niyo. Ganun po ba? O sige kuya, papunta na po kami dyan. Iya Badong, tara. Nandiyan na yung service. Hanapin na natin si Aaron. Sige po. Hindi na pala kayo, madam. Tara na po. Madam, saan po tayo pupunta? Kuya, dun sa Montevilla, sa tambakan ng basura. Sige po, madam. Sige, tara na. Sana nandyan si Aaron. Sana nga po, ate.
Iya, kung inayos na Aaron yung tulugan natin baka akala niya siguro babalik pa tayo dyan. Sana nga kuya si Aaron yung nag-ayos nan. Kasi baka mamaya ibang tao na yung nakatira dyan. Hindi yan. Pag ibang tao na yung nakatira dyan, ibig sabihin, umuwi na yung si Aaron sa kanila. Wag naman sana kuya. Kasi kapag umuwi siya sa kanila, panigurado di ko na siya makikita. Kasi ilalayo na siya sa akin ng mami niya. Tara, tingnan na natin para malaman natin kung nandyan talaga si Aaron o wala na. Sige po, Ate Kim. Aaron! Aaron! Mahal na mahal, yan ang damdamin na sa'yo'y nararamdaman. Kung di mo alam, puso'y Aaron, sumama ka na sa amin. Si ate na yung bahala sa atin. Iya, kaya nga ako umalis sa inyo kasi nahiya ako sa atin mo. Ano ka ba naman, Aaron? Si ate na nga mismo nagsabi na tumira ka na sa bahay. Oo, Aaron, alam ko na yung totoong nangyari. Nakwento na sa akin ng mga kapatid ko. Malaki ang utang na loob nila sa'yo, kaya dapat suklian ko yon. Ako na ang magpapaaral sa'yo. Iya, wait lang. Doon tayo sa labas. Hanggang init kasi dito Ate, totoo po ba talaga yun? Sobrang nakakaya na po kasi sa inyo Oo, Aaron, totoo lahat ng yon. Pag-aaralin kita kasama ni Iya at ni Badong para masuklian ko lahat ng mga natulong mo sa mga kapatid ko noong mga panahong wala ako. Aaron, di ba ikaw na rin nagsabi na pag mahiya ka lang, walang mangyayari. Kaya tanggapin mo na yung nalok ni ate. Sige, tatanggapin ko. Kahit sobrang nakakaya na. Pero ate, pag natapos ako ng pag-aaral, babawi ako sa'yo. Sa ngayon, huwag mo na munang isipin yon. Ang mahalaga, makapagtapos kayo ng pag-aaral at matupad niyo yung mga pangarap niyo. Tsaka Aaron, huwag ka mag-alala, hindi ako tutol sa relasyon niyo ni Iya. Ang gusto ko lang, mag-iinspirasyon niyo yan habang nag-aaral kayo. Opo, Ate Kim. Pangako po namin ni Aaron sa'yo yun. Sige po ate Kim, pagbubutihan po namin niya yung pag-aaral. Iya, maraming salamat sa'yo dahil di mo ako nakalimutan. tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Aaron, ano ka ba naman? Noong mga araw nga na hirap kami ni Kuya. Di mo kami pinabayaan. Ngayon pa kayang nasa maayos na kalagayan na kami. Puso'y wag paluluhain, ang pagsama ko'y dinggin. Ano ka ba naman Iya? Hindi kita mapabayaan. Alam mo naman na mahal kita. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Aaron, kung meron mong magpapasalamat dito, kaming dalawa ni Kuya yon. Kaya Aaron, mahal na mahal kita. Nang dahil sa'yo, ang puso kong ito ay natutong magmahal. Sadya bang ganyan? Sana. O Iya, tama na yan. Tinan mo yung kuya mo, mukhang naiingit na sa inyo. Hindi ate darating din naman yung para sa akin. Sa bagay, o ano, kumain na muna tayo para mabilan ko rin ng mga damit si Aaron. Sige ate, tara. Wait lang Iya, kukuhanin ko lang yung bag ko. Sige, Aaron. Tara na Iya. Tara. Pag-ibig na nagdaramay pagkaingatan, huwag paglaruan, dahil minsan lang umibig ang